Welcome back mga ka-Johnny. Ito po muli ang lingkod ka-Johnny ng Janitor TV at ito ang Johnny Det. Usapang utang, usapang ola. Magandang araw po muli sa inyo lahat at sa mga newbies po. Sana po ay mag-subscribe po kayo. Sa mga legit loyal subscribers po, muli magpapasalamat po ako sa inyo. At pakipindot na po yung thumbs up sign. Pakikalat na po para sa awareness ang ating video, for share. At hit nyo yung notification bell para lagi po tayong updated sa mga videos na ginagawa natin dito about sa online lending apps, unfair debt collection practices at sa mga harassments na maaaring mangyari sa inyo o maranasan ninyo at mabigyan ko kayo ng advice dito sa video ito. So yun, simulan na po natin mga ka-Johnny, pero bago ang lahat muli paalala ko lang po, ngayon napakainit po talaga ng panahon, maabot na po tayo ng 44 degrees. Ingat-ingat po tayo. Inom po tayo lagi ng tubig. Ako sa gitna sa oras sa trabaho ko talagang lagi ako nagtutubig. Naghihilamos din ako para maibsan yung init. At ako'y janitor sa labas ba, kumbaga hallway ng isang company. Sa initan ako. Kaya paalala lang lalo sa mga nasa initan, mag-ingat-ingat po tayo. Ingatan po ang mga sarili para maging safe po tayo sa mga araw na ito, mga susunod pa. So yun, may tanong po na sasagutin po tayo ngayon muli dito sa ating comment section. Ito po ang tanong niya. Good day, Kuya Dear Johnny. Ito yan si Chokoy, no? Masugid natin taga-subaybay. So yun, sagutin lang natin yung tanong niya. Masugid niyo po kami taga-subaybay ng inyong video. Katanungan ko po is, since 2019, may OLA na po ba na nakapagsampa ng small claims or civil case sa kanilang client na overdue na po? Is it true ba ang demand letter na pinadadala ng mga OLA? Dapat po ba itong seryosohin? Okay, napakagandang tanong po niyan. Kung may nakasuhan na po ba ng small claims or civil case ang mga OLA since 2019, kailan lang naman ako nagkaroon ng OLA, wala rin ako ideya, no, sa OLA that time, noong 2021 yata yun, parang isang taon yata akong nagka-problema dyan. Pero ito po lang lilinawin ko lang, wala akong narinig wala akong nalaman, wala akong nabalitaan talaga kahit isa na OLA. Home credit, alam ko meron ako narinig na nagpapail talaga sila noon ng mga civil case. Pero pagdating araw sa korte, nangyayari, binabalik lang yung principal amount. Yun po yung nagiging nababalitaan ko. Then ito lang, last year recently, December, meron ako nabalitaan sa Supreme Court na isang legit na lending company. Siguro sa susunod na video talaga gawin ko na talaga to. Hindi ko lang magawa kasi nga paggabi sobrang pagod na ako tsaka init, hindi ko kayang yung utak ko hindi gumagana talaga mga ka-Johnny, kaya kailangan ko ng pahinga. Talaga gagawa ko ng oras tong video na to, yung sa yung nanalo is yung borrower, kasi sa sobrang taas. Pagdating sa Supreme Court ay binilik lang po yung principal amount, pero hindi but that does mean na hindi na sila nagbayad ng utang. Kumbaga parang meron pa rin silang pagkukulang kasi malaki yung halaga yung na utang nila. Pero hindi naman isinama na yung interest at saka yung mga penalties, parang ganoon. So yun, balik tayo. 2019 may ulan po ba nakapagsa? Wala po talaga ako nabalitaan kahit overdue na. Kahit man ako, sabi ko nga sa inyo, di ba? Wait lang po. Parang minaamoy ako. Nasusunog yung sinain. Yari. Sorry. So yun, ako man pag-overdue rin, i-explain ko lang ulit sa inyo yung naranasan ko. Meron na rin akong sa iyon. Tsaka tong si Digido, matagal din po ako nag-overdue sa mga yan, pero never naman po sila nagpadala ng summon. Basta naman letter lang yung sa iyon. Sa Digido puro text lang naman na gano'n nga, sasampan daw ako ng small claims, pero almost magto 2 years na. Hanggang ngayon yung hinihintay kong gano'n, wala naman akong inasahan o wala naman akong naranasang dumating sa akin na summon galing sa korte na ako'y may nakasampang civil case. Wala naman talaga. Biro mo ilang buwan na yon, January, di na ako nakapaghulog ng last year pa na, pero I doubt kasi sa laki ng interest hindi sila makakapag-file ng case sa atin kasi gagastos din sila. Kasi pag sa mga
lending companies, kailangan ibigay mo yung mga dokumento nila kung paano sila magpatubo, kung paano sila tawag doon, maningil. Kasi minsan may harassments nga di ba? Paano kung may reklamo pala sa kanila? Katulad nitong si UPSO na revoke na siya pero nagpapadala pa ng demand letter sa mga overdue ng mga may utang, di ba? Pero nag-ooperate pa, di ba? Nagpapautang pa kahit na SEC revoke na yan, ha? Yun. So wala naman ako mabalitaan pong ganyan. Na overdue na sinampahan ng civil case. Wala. Tapos, isi-true ba yung demand letter na pinapadala ng mga OLA? Ngayon yung demand letter, huwag kayo matatakot. Just sabi sa inyo kahit na totoo yan o hindi. Sasagutin nyo lang naman yan at gagamitin lang naman yan ng mga lending companies. Unang-una, gagamitin lang yung lending companies kung sakaling magsasampa nga sila ng civil case or collection of sum of money sa small claims court. Yun lang po ang silbi ng demand letter. Iipunin po nila yan, doon na ilalagay yan. Diba? Paulit-ulit yung ano natin na yung kaya sabi siya, huwag kayo matatakot sa demand letter. Kahit ako man nakatanggap ng demand letter, hindi naman una, sabi nga sa inyo, kinabahan din ako. Pero nung nalaman ko yung demand letter, excuse me, wala naman nangyaring masama sa akin. Hindi naman po ako nasampahan ng kaso. Hindi naman po ako nakasuhan, mga ganon. Kailangan lang po yan para ebidensya na sila naniningil ng kanilang pautang. Ganon po yung silbi ng mga demand letter. Huwag yun natatakot kasi sa mga OLA. Ayoko lang ulit kasi marami pa rin marami pa rin ang mga nabibiktima kasi marami pa rin sumusubok, marami pa rin hindi nakakaalam. Meron nga akong mga nababalitaan na talagang kasi walang alam sa OLA. Yun, masasabi ko mga OLA victim, no? Pero yung iba na minsan may nagtatanong din sa akin ng dapat pag naharas po ba ako, hindi pwede ko na bang hindi bayaran. Mga ganong salita, no? Hindi na po yun para sa akin OLA victim, mga OLA farmers na po yan. Tagal ko na pangako ito, no, na yung paano natin mapaghihiwala yung OLA victim sa OLA farmers din. Payo ko nga sa inyo, huwag kayo natatakot na 2019 pa, wala. Sumikat lang naman kasi yung OLA no, pandemic, no, nabalitaan ko nga rin Tapos sunod-sunod na yung mga cases ng mga pinadalhan ng mga ganyan-ganyan, hinaras, then ang dami ng reklamo, then sa sobrang taas nga ng cybercrime ng mga lending companies, isa yan sa mga pinakamatataas na mga cases ngayon sa bansa, yung OLA. At kasi ang problema din kasi sa atin is lack of knowledge about the online lending. Yun kasi yung problema no? Hindi mo natin alamin kung yung history. Sobrang init. Pinapawisan ako yung knowledge natin sa mga online lending, kung ano ba talaga yung mga dapat na hiraman at sa mga hindi. Kumbaga parang hindi mo natin inaalam kung okay bang hiraman yan. Kasi syempre, yung iba wala talagang ideya. Basta hiram lang din. Ganun po. Pero wala po talaga nakapag-file ng small claims or civil case na mga OLA. Yun po, mapasabi ko. At yung demand letter, hayaan nyo lang kasi yung demand letter ng mga OLA na yan is kung hindi naman kompleto yung detalye ng kanilang mga padala. Kunwari, sobrang taas ng patubo, tapos kailangan singilin na sila, hindi rin maipapasa, di rin maipapanalo ng mga OLA yan. So yun mga ka-Johnny, ito yung lingkod ka-Johnny ng Johnny Tortibet, ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang OLA.